Mga kabayan, mga katambay, si Kamanong po. Ito na naman po, nagbabalik na naman po para po magkomento po sa inyo. Samahan nyo po ang inyong lingkod dito po sa Tambayan, mga kabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok ng mundo tayo naroon, ay maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, pag-usapan po natin, putok na po to sa social media. Pero hindi po nila ito pinapuputok sa mainstream media. Bakit kaya hanggang social media? Pag po ang issue ay nasa kanila, sa kanilang grupo, ay mukhang sarado yata mga tambay. Yung blackout news yata pagdating po sa mga kaalyado nila. Katulad po nito, putok na po ito. Itong si Michael Maurilio. Si Michael Maurilio alias Rene. Natatandaan niyo po ba si alias Rene? Yung mga pinaputok po ni Senadora Risa Hontiveros sa Senado na mga witness daw niya, na mga isa sa witness niya na magpapatotoo sa mga aligasyon. Unang-una kay Pastor Kibuloy, idinawit na sila dating Pangulong Duterte at BP Sara, di po ba, sa mga aligasyon. Ito po, mukhang nakonsensya po yata. Noong panahon po ni Risa Hontiveros sa Senado, may takip po mukha nito. May takip. Hindi po natin makilala. Mga kabayan. Ito po, ngayon po, nagpapatotoo naman po siya na wala pong takip ang mukha niya. At meron daw pong suhol. Binayaran daw po siya, di umano, ng senadora. Expected na naman po yan. Dahil alam naman po natin itong si senadora, ay ito po yata ay nasa kaliwa. Hindi kaya kaliwa. Dahil mukha yatang ito'y nasa akbayan. Hindi kaya. Pakinggan po natin mga tambay. Number 1 kritiko po ito mga Duterte. Si Hontiveros, hindi po ba? Pakinggan po natin ngayon. Mukhang siya po yata mukhang nalalagay po yata. Mga kabayan, napakaraming issue nitong senadora na ito. May issue pa sa PhilHealth ito. Ngayon naman, grabe mga tambay. Ibang klase sa pagpapabagsak talaga. Ang mga salot yata at mga nagpapakasama sa ating lipunan. Ito po, pakinggan po natin itong witness na si alias Rene. Yung alias Rene, hindi po ako pinilit na magsalita ng katotohanan. Kusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa Kingdom Ministry. Ako po yung witness, ginawang witness ni Sen. Risa Hontiveros na nakatakip yung mukha. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Binayaran po ako ni Sen. Risa Hontiveros para mag-testify laban kay PRRD, BP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Lahat ng sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Sen. Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Sen. Risa. Ako po ay dating full-time worker ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. Na-convert ako noong 2015 at naging full-time noong 2019 kung saan na-assign po ako sa Glory Mountain sa Davao City. Lumabas po ako ng 2021, ngunit nagpaalam po ako ng maayos at pinayagan naman ako ng Kingdom dahil may balak po akong bumalik pagkatapos ng ilang taon. Noong January 2024, nag-vlog po ako kasama ang isang ex-full-time na si Lawrence Capuno dahil nagsimula na noon yung unang pagdinig na sa Senado sa pangunguna ni Sen. Risa Hontiveros tungkol sa mga aligasyon ng sexual abuse at human trafficking na isinampalaban kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa vlog na yun, pinasinungalingan namin yung mga claim ni Blenda Portugal alias Amanda at nung iba pa na pawang kasinungalingan lahat. Noong February 2024, kinontak ako ng isang ex-full-time na si Shishir Bandari at inalok na maging witness sa Senate investigation ni Senador Risa kapalit ng financial assistance. Pumayag ako dahil sa panahon din yun, nangangailangan din ako ng pera. Binigyan ako ni Shishir ng email ng opisina ni Sen. Risa upang magpadala ng formal na email kahit anong aking sabihin daw. Sabi niya kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga-kingdom ako
at lumabas na sa ministry at idagdag ko daw na sinasaktan ako ni pastor. So sa aking email, sinabi ko doon na galing ako sa Kingdom at lumabas noong 2021. Ilang araw pagkatapos noon, kinontak ako ng isang staff ni Sen. Risa na si Fiona upang makipag-meet sa akin through video call. Sa pag-meeting namin kay Attorney J. Becama, Chief of Staff ni Sen. Ontiveros, pinagawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng Kingdom, mga transaction at operation na kinasangkutan ko. Ang isinulat ko doon ay pawang mga personal kong experience lamang at wala akong binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking sa aking salaysay. Matapos kong ibigay yung affidavit, muli kaming nag-meet ni Attorney Becama. Pagkaraan ng 2 araw, binigyan niya ako ng revised affidavit na naglalaman na ng mga karagdagang aligasyon ng pananakit ni Pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. Kasama rin dito yung maling pahayag na ako daw ay na-assign sa SMNA News kahit hindi totoo dahil ako ay nasa Glory Mountain mula 2019 hanggang 2021. Nandun din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganong pangyayari. Pinilit din akong idagdag yung pangalan ni Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Pero hindi ko na sila isinama kasi baka umattend sila sa hearing at magtanong at ma-corner ako. Yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin at dagdag na 500,000 nang isinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. So 1 million po lahat ng binigay sa akin. Isang linggo before ang Senate hearing noong February 19, 2024, pinatira ako sa isang kondo kung saan ako ay biniriefing at tinuruan tungkol sa mga dapat na isasagot ko sa tanong ni Senador Risa. So sa araw ng hearing, umiyak ako dahil sa konsensya habang binabasa ko yung script na alam ko naman na hindi totoo at hindi ginawa ni Pastoro ng Kingdom. Pagkatapos ng hearing, tinago ako ni Sen. Risa sa kanyang kondo sa Manila at inutusan na maghanap pa ng ibang pwedeng maging witness kapalit ng pera dahil may mga susunod pang hearing. Sa buong taon ng 2024, nanirahan ako sa kondo ni Sen. Risa at nung January 2025, lumipat ako pansamantala sa isang safe house kung saan nakasama ko doon sina Mutabato at iba pang mga biktima ng extrajudicial killings. So sa bawat research o information na aking naibibigay sa Senado, nakakatanggap ako ng rewards na 12,000 na ibinibigay ni Sen. Risa sa pamamagitan ng kanyang staff na si Sir Ryan. So sa kabilang sa mga na-research ko, nagawa kong research yung inimbentong Angel of Death daw ng Kingdom na inimbento ni alias Jackson, si Edward Masayon. Kabilang doon yung na-research ko yung mga member at yung mga general na nag-courtesy call kay Pastor. Noong August 29, 2024, nag-dinner meeting kami nila Blenda Portugal alias Amanda kasama ang kanyang legal team na sina Attorney Joanna Paula Domingo at grabe na mga tambay, mahaba pa po yan at yan po ay nasa social media na mga tambay. Grabe no, itong pahayag po. Ito po hindi scripted, hindi niya po binabasa, hindi po katulad ng ginawa niya sa Senado na scripted, binabasa po niya at may takip pa ang mukha niya. Diba ito si alias Rene, si Michael Maurelio, ang totoong pangalan niya. Nakita niyo po yung aligasyon. At talagang grupo po ito ng mga salot, di umano, masasama. Nagpakademonyo na itong mga ito. Nagbalat kayo lang yata ito para maging politiko. Hindi kaya. Nakita niyo po ang mga karakas nito mga ito. Kala mo kay tinot kay babait. Lalo pagka ini-interview ng mga kapwa nila media, di umano. Hindi ba? Mga kakampi yata nila. Nakita niyo pati sila Matubato. Magkakagrupo, no? Sila po ang gumagawa talaga na aligasyon sa pamilya Duterte para pabagsakin.
at sa mga nakapaligid yata rito, di ba? Nakonsensya. Nakonsensya ito si alias Rene at pinasabog niya na lahat, mga kabayan. Ano kaya naman ang ikokontra dito ng mga salot di umano ng lipunan, mga kababayan? Ibang klase, no? Talagang yung grupo pala nila talaga. Kasama yan sila Trillanes na yan, De Lima, yan. Magkakasama yan. Makakaliwa. At lalong-lalo itong pinangalanan niya, na si Risa Hontiveros, si Senadora. Pinangalanan niya. Nagbabayad sa kanya, mga kabayan, milyon. At kalahating milyon, nadagdagan ng kalahati dahil isinama niya si BP Sara at si dating Paul Duterte sa aligasyon, mga kabayan. At ngayon, sinabi niya ang katotohanan na hindi scripted, walang binabasa, mga tambay, na talagang wala siyang nasaksiyan at nakita at hindi siya man lang sinaktan nitong si Kibuloy, mga kababayan. Ang nangyari po, puro scripted. Ito po, mga tambay, ang dapat makulong. Ito po. Pag napatunayan po ito na hindi po nagsisinungaling itong si alias Rene, pero sa panahon po ngayon, mga tambay, mapagtatakpan po nila yan. Ito pong pahayag ni Michael Maurilio alias Rene. Mapagtatakpan po nila yan. Mapapasinungalingan po nila lahat yan yung sinabi ni alias Rene. Kaya po nila pasinungalingan yan. Dahil kontrolado po nila ang sitwasyon. Hawak pa nila ang mainstream media. Hindi nga pumuputok sa mainstream media yan. Dahil kontrolado po nila ang baraha. Pati po ang gobyerno yata natin ay kontrolado rin nila. Itong grupo nila. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya po yung sinasabi po natin, pagka masamang tao ka at masama ang ginagawa mo, at puro kabahuan, basura ang lumalabas sa bibig mo, hindi mo po yan maitatago ng matagal. Lalabas at lalabas ang katotohanan at lalabas ang baho mo dahil mabaho, basura. Ayan, umalingasaw. Hindi pa nagtatagal, mga tambay, hindi pa nagtatagal, ang mga baho nila ay umaalingasaw na. Kaya po yung ginagawa nila kay dating Pangulong Duterte, basura pa rin yun. Mabaho yun. Sabwatan, mga tanim ebidensya, tanim testigo, puro gawa-gawa, tanim bayaran. Hindi po ba? Katulad dito, si alias Rene. Mga bayan, diyan po napupunta ang pera ng taong bayan, ang kanilang mga confidential. May mga confidential fund po yung mga yan, Intel fund, yung mga senador. Hindi po ba nagagamit po nila sa kawalang hiyan, sa kademonyuhan? Di po ba? Di ba? Nagtatanong lang si Kamanong. Di po ba? Itong mga salot na ito, di umano. Paano aasenso ang ating bayan? Paano tayo aangat? Kung ang naglilingkod sa ating bansa ay karamihan po yung mga nagpapakademonyo yata. Nagpapakasalot. Hindi po ba? Nakita nyo po? Mga kabayan, hindi pa pinapuputok to sa mainstream media. Mga kabayan. Dahil marami rin po yata sa mainstream media ang makakaliwa. Hindi kaya. Ibang klase, no? Kaya dito po, magdidelikado ngayon ito, mga kabayan. Dahil po kontrolado nila gobyerno, pati yata ang kapulisan at ang men in uniform. Kaya ito pong si alias Rene, medyo kailangan dito suportahan ito at itago ito. At darating ang tamang panahon, magagamit po ito. Magagamit po at maglalahad ng tama itong si alias Rene. At mananagot po sa tamang panahon itong mga salot, mga nagpapakademonyo na mga taong ito, di umano. Hindi po ba? Marami itong grupo na ito. Lalong-lalo, grupo yan. Yung merong kaso na droga at yung mga nagrebelyon, mga tambay na tinatawag na aso, magkakasama yan eh. At yung grupo ng mga makakaliwa, may mga pari pa dyan at madre. Hindi po ba? Kaya dito po, mga tambay, sa ginawa po ni alias Rene, mga kabayan, talaga pong ito po yata yung kumakalat na Oplan Horus, yung kumakalat. Hindi kaya ito yon. Talagang pinagplanuhan talaga nila.
kasama yata ng gobyerno natin ng binagoongang Pilipinas sa mga plano na katulad nito para pabagsakin ang mga Duterte at nakapaligid dito ang mga sumusuporta. Kaya nga po itong si Kibuloy, ngayon, lumalabas ngayon. Lumalabas po ngayon mga tambay, isang testigo at pinatotohanan ni alias Rene na marami pa silang testigo na talagang binabayaran. At meron talagang budget. Binadgetan po talaga ni Risa Hontiveros lahat ng kanyang mga planted na mga testigo at ebidensya, scripted, pinagplanuhan, gamit at kasama lahat ang grupo nila. At may baspas yata ito at suporta ng gobyerno. Hindi kaya? Mga kabayan, ganyan po. Diyan po napupunta ang pera natin sa ganyang kahayupan at kademonyohan nila. Di umano. Pera ng taong bayan, ginagamit po nila sa kademonyohan at kawalanghiyaan para lang pabagsakin ng matitinong politiko na matitinong lingkod bayan. Hindi kaya, mga kababayan? Ayan, may tamang panahon po dyan. Yan po, madidelay lang po na madidelay yan eh. I-delay lang nila na i-delay at itatanggi nila na itatanggi yan. Pasisinungalingan nila ngayon yan dahil marami silang kakampi. Hindi po ba? Sa buwatan. Kaya lahat ng ginawa nila lumalabas. Yan ay may karma. Kaya nga may karma. Darating ang panahon, yung tamang panahon na sinasabi ni dating Pangulong Duterte, ang lahat ay may tamang panahon. Ang lahat ay may katapusan. Kaya itong si Risa Hontiveros at ang mga grupo nito, darating na ang kanilang katapusan sa tamang panahon. Lumalabas na po ang mga baho at mga ebidensya na sa kanila na mismo yung balikwas. Di po ba? Binabalikan na po sila ng karma yata nila, mga kababayan. Nakita nyo po, yung mga testigo, lumalabas walang takip ang mukha. Samantalang yung mga testigo nila, puro may takip ang mukha. Pagka piniresinta nila sa Senado, may takip ang mukha. Pero ngayon, lumalabas, walang takip ang mukha. Kilalang kilala mo. Hindi po ba? Sino ngayon ang totoo? Mga kabayan, yung may takip ang muka o yung nagsasalita na walang takip ang muka? Sino po? Kasi ito, yung sinakripisyo niya ang kanyang sarilit buhay na manganib. Manganganib ito eh. Dahil powerful yung kanya pong pinasabog ngayon. Powerful yung tao. Makapangyarihan. May grupo pa yata ito ng kaliwa. Nasa gobyerno na siya, may puwersa pa rin siya sa kaliwa. Dobling puwersa meron siya. Pero hindi natakot si alias Rene na pasabugin at talaga expose niya ang ginawang kabalbalan at katarantaduhan at kawalanghiyaan di umano ng isang senadora, mga kababayan, na nagaan yung tao pero nagpapakademonyo yata ang kaloob-looban nito at pagkatao. Hindi kaya? Tao lang ang itsura. Pero ang kaloob-looban ay nagpapakademonyo yata. Hindi kaya? Tatanong lang si Kamanong, ganyan po yata talaga kawawalang hiya. Nagbabalat kayo lang pala. Hindi po ba? Kaya nabubunyag po sila. Lahat ng ginawa nila ay parte ng pamumulitika demolition para pabagsakin ang Duterte at ang mga nakapaligid. Kaya po, ngayon, lumalabas na po nakakaroon na po ng linaw at katotohanan ngayon ng mga pinagagawa nila. Yung ginawa nila kay Bantag, lumalabas na eh. Mga talagang puro planted, tanim, testigo, ebidensya, hindi kaya? Kay Tebes, di ba? Yan, kay Kibuloy, kay Roque, lalong-lalo kay dating Pangulong Duterte. Hindi po ba walang isinampang kaso sa Pilipinas? Pero itong grupo na ito magkakasama, makakaliwa, at yung sinasabing abogado pa na magaling daw. Si Conti na isa rin daw makakaliwa. Ayon kay Ka Eric at marami pa nagpapatotoo. Hindi po ba? Nakita nyo po?
nagagamit ang pera natin, taxpayer, sa kawalang hiyaan. Perang dugot pawis natin, ang binubuwis natin, pero itong mga politiko na ito, ginagamit lang sa kawalang hiyaan ang pera natin, sa pangsariling interes. Di mo ba? Ang kakapal ng mga pagmumuka. Hindi kaya? Ang kakapal. Pera natin, dugot pawis natin ang binubuwis, pero ganito lang nila ginagastos. Ginagamit ang pera natin sa kawalang hiyaan para proteksyonan ang kanilang mga ambisyon at sarili. Tatakbo pang pangulo yan. May pangarap pang maging presidente yang salot na yan. Di umano. Hindi po ba? Papayag ba tayo na magkaroon tayo na nagpapakaitsurang tao? Pero ang kaloob-looban ay nagpapakademonyo, di umano? Papayag ba kayo na magkaroon tayo ng ganyang klase kung sakali mang tumakbo yan? Ibang klase mga tao na yan, no? Nagbabanal-banalan. Pero ang kaloob-looban ng kanilang budhi at ang puso, mga kabayan, ay maitim pa. Kaya hindi kaya itong mga tao na ito ay maitim ang buto? Nagtatanong lang si Kamanong, hindi kaya itong mga tao na ito ay maiitim din ang buto? Mga kabayan. Yan po mga kabayan, yan po, nakamarkado na po yan, mga kabayan, markado na. Sana po maingatan po sana ito si alias Rene, si Michael Mauricio, mga tambay, napakalaking ebidensya po ito. Sa tamang panahon po, ay talaga po magagamit ito at makakakuha na po ng tama na hustisya, mga tambay. Yung talagang mga taong makasalanan ang dapat parusahan at makulong. Kung may bitay, dapat mabitay pa kung may bitay. Sila po talaga ang salot, more than 50 years na salot ng ating bansa ang mga grupo nito. Hindi po ba? Sila po talaga, mga bayan, ginagamit lang po nila ang salitang bayan. Bayan! Para sa bayan. Ganyan po ang kanilang laging words sa atin. Taong bayan. Hindi po ba? Ganyan po sila kawawalang hiya. Ginagamit ang bayan. Taong bayan. Pero sa kabila nun, puro kademonyohan naman ang kaloob-looban nila. Puro masamang balak. Maitim ang mga budhi. Pang sariling interes ang kanila lang pumpakay sa ating mga Pilipino. Hindi po ba, mga kababayan? Ibang klase po. Sana po, maprotektahan na po to si alias Rene. At sana po, marami pa sumunod. Marami pa sana sumunod. Kasi ang pera, madaling maubos yan. Lalong-lalo po kung yung po'y galing sa masama. Hindi po magtatagal ang pera na binayad sa'yo dahil galing sa masama, mga kabayan. Pero yung konsensya mo at yung pagkatao mo, habang buhay mong dadalhin yan. At habang buhay kang kinamumuhian ng nakakakilala sa'yo. Hindi po ba? At syempre, yung sinasabi nga po, dahil tayo'y Kristiyano, yung balik sa'yo nito. Di ba? Yung sa paghuhukom. Dahil lahat tayo ay huhusgahan. Hahatulan tayo sa ating mga gawa, mga kabayan. Kaya mas mainam itong ginawa ni alias Rene. Maaga siyang nagsisi, mga kabayan. At baka siya po ay mapatawad pa ng ating Panginoon sa kanyang pagsisisi, mga kabayan. Kaya lang itong mga salot di umano sa gobyerno, kailan kaya ito magsisisi, mga tambay? May takot pa kaya ito sa Diyos, itong mga salot na ito di umano? Meron pa kayang takot? Sa bagay, ito po kasing grupo na ito ng mga CPP and PNDF, yung mga communist, hindi naman po naniniwala sa Diyos yata yan, mga kabayan. Kaya po, hindi nga po sila matatakot dahil nga po, unang-una, hindi naman sila naniniwala riyan. Hindi po ba, mga kabayan? Kaya lang, mahirap pong iwasan. Mahirap mong taguan. Hindi mo kayang taguan at hindi ka pwedeng magtago at siyempre hindi ka pwedeng magsinungaling. At siyempre,
Pag dumating na ang karma sa'yo, mga kabayan, kahit natutulog ka, kahit gising ka, kahit nasa ibang bansa ka, kahit pagtaguan mo pa ito, darating at darating ang karma sa oras na ito ay sinasabi nga yung parusa ay darating na sa'yo. Malapit na yan. Tamang panahon lang yan, mga tambay. May tamang panahon. Kasi sa panahon ngayon, magkakampi sila eh. Kaya lang, yung sinasabi nga natin, nabubunyag na sila. Nabubunyag na. Ano ngayon, Risa Hontiveros? Ano ngayon na masasabi mo? Mga tambay, puro totoo testigo mo ha. Puro totoo. Ngayon, yari ka ngayon. Mga kababayan, yari ito. Pag naging presidente si BP Sara, ay baka ito po. Isa rin po ito sa mag-migrate sa ibang bansa. Isa rin po. Napakarami po kasi issue nito. Mga kababayan, may issue pa rin ito sa PhilHealth. Bilyon ang issue rin po nito. Ang issue po ni si Risa Hontiveros, ni Senadora Risa Hontiveros, ay bilyon din po ang issue nito sa PhilHealth, mga kababayan. Ibang klase. Ngayon, may issue pa siya ngayon, mga tambay. Ibang klase. Sa pagpapabagsak po sa mga Duterte at sa nakapaligid dito. Ito po yung mga talagang, kung may bitay, nakahilera po ito sa bitay. Hindi kaya. Intayin po natin, mga tambay. Intayin po natin yung sagot ng isang senadora kung paano niya po ito pasinungalingan, mga kabayan. Kung paano niya pasinungalingan. Dahil sanay naman yata sila talagang magsinungaling. Dahil una-una, mga sinungaling yata sila. Maraming salamat po sa mga gusto po ng ating tambayang makabayan, mga tambay, sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga subscribers po natin, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. At maraming salamat din po sa mga biyayang natatanggap ng inyong katambay. Shoutout po, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arfel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Phil Am, Jovelyn Watanabe ng Japan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, at si Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po sa mga biyaya po na inyo po pinagkakalob. Thank you po, mga kababayan. Mabuhay po kayo at ingat po kayo. Maingatan po kayo sa inyong mga paggawa. At yung lagi ko pong hiling, mga tambay, pagkaisahan po natin, isama po natin sa ating mga dasal at panalangin ang kaligtasan po ng pamilya Duterte, ang Vice President at lalo-lalo po ang dating Pangulong Duterte na ginawan po nila ng kasamaan, mga kabayan. Naway maingatan po at madugtungan pa po ang buhay at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Isama po natin sa ating mga dasal. Maraming salamat po, mga kababayan. At syempre po, paalam po muna, mga tambay. Sa muli po, mga kababayan, ingat po tayo. Doble ingat po. Nagkalat po ang mga katulad po ng senadora. Nagkalat po sa ating bansa ang kanilang grupo. Ingat po tayo, mga kababayan. Maraming salamat po. Bye-bye. Ingat po.